Okay mga kababayan, magandang gabi pong muli. Pag-usapan po natin itong ilan sa mga hindi pumirma doon sa impeachment. Yung mga kongresista na hindi pumirma pabor sa impeachment. Well, may mga representatives na kapanipaniwala, katanggap-tanggap kung bakit hindi pumirma. Pero ang isang nakakagulat po na pinagtatakahan ng marami, lalo na ng mga pro-government citizens, vloggers, ay ito pong si Erwin Tulfo. Parang nakakainis, nakakagalit kung bakit hindi ito pumirma na pabor sa pag-i-impeach kay Sara. Na kung tutuusin, number 1 pa naman ito. Number 1 ito sa survey sa pagkasenador. At saka, isa pa, kabilang ito sa ticket ni PBBM Diba? Sumali ito, I just don't know kung in-invite ba siya. In-invite ba siya ni PBBM or nag-apply ba siya? Nagpresenta ba siya? Pero, nag-apply man siya o kinuha siya kusa ng Marcos Camp para maging katiket sa kanilang senatorial slate, ay hindi na po yun importante. The fact na ikaw ay sumali sa PBBM administration ticket, hindi ba marapat lamang na dapat nakikipag-isa ka, nakikipag-kaisa ka, kakampi ka sa grupong ito. Dahil ibig sabihin na tinanggap mo yung pagiging member ng senatorial slate ng administrasyon, hindi ba't ibig sabihin pro-government ka dapat? At ano ba ang move ng gobyerno ngayon patungkol dito sa impeachment, sa kaso ng impeachment laban kay Sara Duterte? Hindi ba ipinapa-impeach ng government? At ito nga, nagpirmahan na nga sa Kongreso na out of 306 congressmen, napakarami, mahigit sa kalahati, 215 ang pumirma a pabor sa Sara impeachment. Wherein, medyo hindi naman nakapagtataka kung sino-sino yung mga hindi pumirma. Kagaya ni, siyempre, mga Sara supporters ito, kagaya ni Gloria Arroyo, si Ungab, si Alvarez, at yung iba pa. Siyempre, hindi naman natin maaasahan na kakampi ito sa or hindi ito mag-a-approve ito sa pagkakatanggal kay Sara Duterte. Siyempre, barkada nila yan Pero, ang isang nakapagtataka po at hindi katanggap-tanggap talaga ay itong ginawa ni Erwin Tulfo na hindi siya pumirma. So marami, dahil nga dapat pro-government na siya, dahil kasali siya sa mga senatoriables ni PBBM nitong darating na eleksyon. So ang hindi po niya pagpirma, ano ibig sabihin nito? Kontra siya sa move ng government, ng PBBM administration na ipa-impeach itong si Sara Duterte. At dahil po sa pagtataka ng maraming tao, ay nagpaliwanag po si Erwin Tulfo. Nagpaliwanag siya through his Facebook post, Facebook account. Medyo basahin po natin ang kanyang paliwanag, Okay, I did not sign the impeachment complaint against VP Sara because I wanted to avoid
having my judgment tainted in the impeachment trial in case I win as a senator and I become one of the senator judges. Or, translate natin sa Pilipino, ang sabi niya, hindi po ako pumirma sa impeachment complaint laban kay VP Sara dahil iniiwasan ko po na magkaroon ng bahid ang aking paghuhusga sa impeachment trial sakaling manalo ako bilang senador at maging senator judge po tayo, Tulfo said in a Facebook post. Ilang buwan na lang po bago ang halalan at magkakaroon ng bagong grupo ng mga senador na sisiyasat sa mga ebidensya. Ito yung pagtutuunan natin ng pansin sakaling maging senator judge po tayo na magbigay ng tamang hatol o desisyon ayon sa mga ilalatag na ebidensya ng magkabilang panig. So, ito po pala yung dahilan ni Erwin Tulfo kung bakit hindi siya sumang-ayon sa gobyerno sa pagpapa-impeach kay Sara. Ayon sa kanya, ayaw niyang mabahiran ng politika ang kanyang magiging judgment, hatol kay Sara Duterte sakaling matuloy na itong impeachment trial na gagawin nga po after election pa. After election, kung saan mayroon ng bagong mga senador. Hindi natin malalaman, hindi natin nasisiguro as of now kung sino-sino ang mananalo. So hindi natin sure, hindi natin masasabi kung sino-sino ang magiging mga bagong senador sa 20th Congress. Na malalaman lang po natin yan, pagkatapos ng eleksyon. So, ang ibig sabihin po dito ni Erwin Tulfo ay kaya hindi siya pumirma ngayon dahil ayaw niya, gusto niya lang daw maging neutral. Gusto niya maging neutral sa ngayon. Dahil kapag daw siya ay naging senador na, dahil alam niya, actually sa pagkakasabi niya dito ay hindi naman po siya nakakasiguro na mananalo siya. Dahil sa pagkakapahayag niya, sakaling manalo. Kung sakaling manalo ako bilang senador at magiging senator judge. Ngayon, hindi naman po niya actually sinasabi rito na siguradong-sigurado na siya na mananalo siya. Umaga, hindi pa naman niya siguradong mananalo siya bilang senador, pero nandoon na kasi 50-50 ang ang nasa isip niya eh. Pwedeng hindi siya manalo, pero pwedeng manalo. Na kung sakali man nga na siya ay manalo, na magiging senator judge, gusto niyang maging neutral sa ngayon. So, ibig sabihin, halimbawang nanalo nga siya, which is very possible, dahil siya nga ay laging number 1 sa survey. Actually, sa ngayon, sa ginawa niyang hindi pagpirma, parang ipinalagay na niya talaga na panalo na siya. Which is very possible nga. Dahil nga, kung ibabase sa survey, sigurado na ang panalo niya. Kaya inihanda na niya ang kanyang sarili na siya ay magiging senator judge. So sa ngayon, dahil hindi siya pumirma, parang kahit papano nakikita na natin kung ano ang kanyang magiging hatol. Ngayon pa lang alam na natin. Dahil hindi siya pumirma, ibig sabihin, hindi siya sang-ayon.
hindi siya sang-ayon na ma-impeach itong si Sara Duterte. So, alam mo, Erwin Tulfo, sa ginawa mong ito, at least alam na namin. Alam na namin kung ano ang magiging hatol mo. Kung ano talaga ang gagawin mo, ano ang iboboto mo. Nakakasiguro kami ngayon na ia-acquit mo. Hindi mo ikukonvict si Sara. Hindi ka papayag na siya ay ma-impeach. Na ibig sabihin, okay sa'yo na manatili siya sa pwesto niya. At okay sa'yo na siya ay tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Na alam mo naman, pati, na yung kapatid mong si Rapi Tulfo ay nagbabalak tumakbong Pangulo sa 2028. So, ibig bang sabihin okay sa'yo na matuloy yung laban ni Sara sa 2028, lalaban sa kapatid mong sa kuya mo na si Rapi Tulfo? Na ibinibilang nga ng marami na medyo mabigat na kalaban itong si Sara. So, parang binigyan mo ng kalaban yung kapatid mo. Anyway, bukod dyan sa 2028 na labanan sa pagiging Pangulo, kaya nga po natin sinisikap na matanggal si Sara Duterte through impeachment nang sa ganun hindi na siya makatakbo bilang Pangulo or sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Kailangan po yun dahil hindi po talaga siya pwede ayon sa kanyang ipinakita sa atin na karakter, pag-uugali, pagkatao, kulay, hindi talaga siya pwedeng bigyan ng kahit ano na posisyon sa gobyerno dahil siya ay napakakurap at wala siya sa matinong pag-iisip. May pagkabaliw-baliwan kaya hindi po siya pwede. Kaya nga sinisikap natin ngayon na matanggal siya sa pwesto, matanggal siya at hindi na siya magkaroon pa ng pagkakataon na makatakbong muli sa kahit anong posisyon. Pero ikaw naman, Erwin Tulfo, parang binibigyan mo pa siya ng pag-asa na makatakbo uli. Dahil dito sa hindi mo pagsang-ayon na siya ay ma-impeach. At dahil nga sa napakalakas ang dating mo sa mga survey, na talagang even me, nakikinikinit ako, mabawasan man ang boto mo dahil dito sa ginawa mong hindi pagsang-ayon sa administrative move to impeach Sara Duterte, ay malakas pa rin ang laban mo. Makakapasok ka pa rin. Magiging senador ka pa rin. At dahil dyan, nakakasiguro ngayon si Sara Duterte na mayroon na siyang siguradong isang boto. Yung boto mo, Erwin. Kaya mga kababayan, ano po dapat gawin natin dito kay Erwin Tulfo? Di ba dapat hindi na natin ito iboto pa? Well, sa bagay ako, hindi ko naman talaga iboboto yan Dahil wala namang brains yan Wala namang mga brains yan, yung mga Tulfo. Dinadaan lang nila sa pamacho-macho At saka galing sa pag-i-English. Hindi naman talaga sila bagay na hindi sila bagay maupo sa mataas na posisyon. Pwede sila sa local, mayor, pero mambabatas, hindi pwede. Sa totoo lang mga kababayan, kung gagamitin po natin ang pagiging makabayan, isip, puso, pagiging makabayan, hindi po natin dapat iboto itong si Erwin Tulfo. Bakit? Unang-una, yung kapatid niyang si Rafi, nandiyan na, senador na. Hindi na natin kailangan ng isa pa o dalawa pang Tulfo. Even si Ben Tulfo, ako hindi ko rin iboboto yan. Kasi ang yabang Dinadaan lang sa bluff ang lahat. Sa pagiging bully. Parang si Rafi Tulfo, bully.
Although si Erwin Tulfo hindi naman ang bubuli, pero kagaya nga niyan, pro-Sara para ito eh. Pro-Sara, pro-Duterte. At anong ibig sabihin ng pagiging pro-Duterte? Automatic, pro-China yan. Kaya bakit natin yan iboboto? Bakit natin bibigyan ng pagkakataon yan na madagdagan ang mga traidor sa bayan? Ako, ibinibilang na kita, Erwin Tulfo, na isa ring traidor sa bayan. Kaya hindi ka pwedeng mabigyan ng pagkakataon na makaupo dyan sa Senado. Dahil ang trabaho ng Senado ay gumawa, bumalangkas ng mga batas. Pag ikaw ay naging mambabatas, anong klaseng batas ang gagawin mo? Pabor kaya sa interes ng mga Pilipino? I doubt. Dahil nga ikaw ay pro-Duterte, pro-Sara, entonces, ikaw ay pro-China. Na pag sinabing pro-China yan, traidor yan sa bayan. Kaya mga kababayan ko, pwede ba? Mag-isip-isip tayo. Huwag tayong madala sa kapugihan ko, no? Ako hindi ako napupugihan dyan eh. Hindi naman pugi yan eh. Bobo pa. Dinadaan lang sa mga pa-cute-cute na pagiging sikat lang eh. Pero sa totoo lang, ang daming kaso sa likod niyan. Di ba? Mga kaso niyan sa Amerika. mga illegal na ginawa sa Amerika. Oh, citizenship niyan. Hindi nga sigurado kung Pilipino yan eh. O American citizen. Maraming mga kaso yan. Yung magkapatid na Tulfo na yan. Masyado lang kasing nabubulagan ng mga Pilipino dahil yan sa kasikatan, dahil sa pagiging journalist, parang artista. Parang artista rin eh. Kaya mga kababayan, mag-isip-isip tayo. Huwag nating ibuboto yan si Erwin Tulfo dahil isa yan na traidor sa bayan. Anong basihan ko? Sasabihin ko uli, ang pagiging pro-Sara, pro-Duterte is equal to pro-China. At pag pro-China, traidor sa bayan. Okay? So mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang ang nag-iisa nating tahanan. Huwag po tayo boboto ng traidor sa bayan. Okay? Maraming salamat sa panonood and see you in my next vlog. Peace.